balita po ako mamaya. Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-usapan natin ito po, no, sumagot na po ang dating PIDEA agent na pinagbibintangan po o sinabihan po o inakusahan ng ating Pangulong Marcos na professional liar na si Morales. Actually hindi ko hindi ko alam first name ni Morales. Morales. Pinagbibintangan po na professional liar at para daw joke box, no. Hulugan mo lang kahit na ano kahit na anong gustong mong ipakanta kakantahin. Ganyan po, no? Pero ang lupit po ng sagot ni Morales. Sabi niya po, yan ganyan ang ugali ng napapraning na, tamang hinala. Pag-usapan din po natin, ito po, no, sumagot na po itong spokesperson ng Navy, no? Navy spokes China linking new model to AFP exec is Marites warfare. Ayan. So Marites warfare daw po yung pagpapakalat na meron na new model agreement with China. Ano pa ba? Teka lang, tignan lang natin. Mamaya, hahaba pa po yan sa dami po ng inyong mga reaksyon. Yun nga po pala, no, magre-react din po tayo sa, yun, meron lang po ako naisip kasi narinig ko rin yung sagot po ni Nanay Christy Permin, no? Dito po sa kaso ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Actually, hindi pinag-uusapan kung bakit siya sinampahan ng kaso. No, hindi po sinasabi nila Sharon tsaka ni Kiko, parang pampamilya, etc. May reaction din po tayo diyan kasi public figure nga itong si Sharon at tsaka si Kiko Pangilinan. Kung ayaw pala nila kung gusto pala nila ng private na buhay, maliban po sa kanila, sana sila po yung mag-iiwas sa public life, di ba? Okay, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, unahin na natin yung kay Nanay Christy. Tama yung sinasabi ni Nanay Christy bilang mamamahayag, no? Yung cyber libel, ano yan badge of honor ng mga mamamahayag, no? Kasi ngayon ang binibintang na sa kanya bilang vlogger. Alam niyo po, ewan ko po no kung bakit masyadong sensitive na ngayon yung mga taga-showbiz. Samantalang dati may kasabihan sa showbiz na publicity, bad or good, is still publicity. Di po ba? Minsan sinasadya pa po ng mga ano yan ng mga network. Hindi pa pala network. Yung dati, yung mga artista, yung ano man tawag sa mga BPAB Films tsaka Regal Films, yun, yung mga ganun, no? Yung mga Regal tsaka Viva, sinasadya pa nila integrahin yung artista nila para mapag-usapan, no? Bahagi na po ng showbiz yan. Ako, tingin ko, sana, kasi pag sinimulan po yan, panay chismis po sa showbiz, di ba? Mga mukhang showbiz, si Sharon showbiz, may isa pa nag-akusa, film producer o film production, no? Alam nyo, ano po, no, hindi po tayo sasawsaw sa chismis, pero ito po yung masasabi ko, dati ng kalakaran yan Di ba? Gusto mo sumikat, iintrigahin ka, minsan na parte po yan, sila Christopher Min, matagal na po yan nag-chismis, kaya nga showbiz chismis Okay, ang point ko lang dito, dapat kayo, hindi porket galit kayo kay Christopher Min, hahayaan nyo na lang. Hindi naman kami. Kasi kayo na isusunod niyan. Ganun po yun no? Parang etong SMNI, yung mga ibang media hindi kumikibo dahil SMNI naman yan
Hindi naman namin kaano-ano yung SMNI, kaya okay lang na tanggalan ng prangkisa, okay lang yan na gipitin. Total hindi naman totoong media yan, 'di ba gano'n yung tingin niyo. Gano'n rin kay Christopher Min, dapat sama-sama kayo. Para makabawi kayo, yung mga artistang nagdedemanda kay Christopher Min, ayaw palang pag-usapan, wag niyo nang isulat, wag niyo nang pag-usapan sa inyong mga vlogs, et cetera, 'di ba? Kaya naman sikat yang mga yan 'pag pinag-uusapan, eh. Ayaw pa lang nilang pinag-uusapan, wag niyo na silang pag-usapan. Kay Keiko naman dahil siya ay public, alam niyo po, alam ko meron na yung Supreme Court na ano diyan, eh, na sinabi diyan, 'di ba? Pagka public dapat walang balat sibuyas sa public, yung mga, anong tawag sa kanila? Public servant, 'no? Lalo na 'yan kasi 'pag siniraan ka, 'di ba? Kung ikaw ay public servant, gobernador, ikaw ay, senador, ikaw ay, mataas ang tungkulin mo, dati kang senador at balak mo pa uling tumakbo. Manawagan ka lang, 'di ba sabi mo sinisiraan ka, yung private tao, yun. Kasi wala kang chance na itama, eh. Kung siniraan ka, halimbawa siniraan ka sa dyaryo, siniraan ka sa TV, kung pribado kang mamamayan, talagang karapat-dapat ka magsampa ng mga cyber libel. Eto po, hindi naman sila private, eh. Anytime puwede po silang, 'di ba public figure sila, anytime puwede silang magpatawag ng press conference at ipaliwanag nila yung binibintang sa kanila. Yun lang naman po yun, eh, 'di ba? Gusto niyo lang maliwanagan yung tao na mali yung sinasabi, 'di ipaliwanag niyo na lang. Kung ako po 'yan, mahirap pong maging mataas po na pinuno 'yan. Kasi katulad po ngayon si PBBM kahit papaano naaatake natin. Papaano 'pag si Kiko? Maatake kaya natin 'yan? 'Di panay kaso inabot natin diyan. Ako hindi ko iboboto 'yan dahil diyan. Mamaya mamaya putya manalo 'yan, eh, kanya-kanyang sampa ng kasong gagawin niyan. Hindi po talaga maiiwasan na hindi ka birahin, eh. Si Pangulong Duterte, binira po 'yan, si Pangulong Marcos binibira, VP Sara Duterte. Imagine niyo kung lahat sasampahan nila ng kaso. 'Yun po yung problema ro'n, 'no? Kaya dapat yung mga public figure na mga balat sibuyas, 'wag niyo nang iboto 'yan. Delikado tayo riyan lahat. Hindi po simple 'yan. May chance naman silang ipaliwanag, yun, eh. Wala ka lang chance na itama yung mga maling sinasabi sa'yo. Si Duterte nga, eh, harap-harapan puwede niya sabihan si Bergonya, eh, 'di ba? "Mr. President, sino po ang susunod na papataying mayor?" O depende sa tsismis mo. O 'di napakita ni Pangulong Duterte ng harap-harapan na tsismosa lang si Bergonya. Okey, kaya iwasan po natin yung mga mahilig magdemanda ng libel. Mahirap pong ipanalo 'yan sa susunod na eleksyon. Panay kaso po aabutin ng mga tao riyan. Okey, punta na po tayo sa sagot. Maganda yung sagot ni Morales, eh, 'no? Sabi ni Morales, tinanong siya tungkol hindi, SMNI. Tinanong siya, "Ano po masasabi niyo, sinabihan kayo na professional, liar?" Ganda ng sinabi ni Morales, eh. Alam mo, 'yan yung palatandaan, 'no, tamang hinala ang ating pangulo. 'Yan ang palatandaan na napapraning na, posibleng napapraning na dahil sa gumagamit. 'Yun, to that effect, 'no, hindi naman ganyan na ganyan ang pagkakasabi, pero parang gano'n yung sinasabi niya. Una, hindi naman niya inaakusahan si Pangulong Marcos. Actually, ang nag-aakusa sa kanya yung confidential informant. Merong mga bugok na ano, eh, na sinasabi, sabi mo confidential informant, hindi mo nga mapangalanan, eh.
Kaya nga po confidential, 'di ba? Gano'n po trabaho nila, eh, PDEA. Gumawa po siya batay po dun sa sinabi ng confidential informant, gumawa po siya ng, para imbestigahan kung totoo. Yun, eh. Ang akusasyon na ngayon ni Morales, kasi PDEA yan, eh. Yan po yung mga tamang hinala na yan. Yang mga sinasabi po yan ng praning. Kaya, mas mabuti pa kaysa akusahan niyo si Morales, tama po yun, eh. Kaysa inaakusahan niyo si Morales, maganda yung challenge ni Morales, eh. Magpa-hair follicle test na po kayo, drug test. Kasi sabihin niyo man na bakit kayo susunod kay Morales o bakit kayo susunod sa mga detractors niyo. Puwede niyo naman talagang pangatwiranan, hindi naman kayo puwedeng pilitin bilang pangulo. Kaya lang, 'di ba? Sa ikatatahimik ng lahat 'yun, eh. Gano'n yung gano'n yung pinakasimple sa lahat, eh. Ikalawa, puwede rin naman na kung talagang nagsisinungaling lang si Morales, puwede namang sampahan ng kaso 'yan para mapatunayan na nagsisinungaling nga siya. Takot din naman ewan ko kung takot o ayaw lang kung bakit hindi kinakasuhan si Morales at saka si Maharlika. Na una nga nameke pa ng dokumento ang sinasabi pero napatunayan ni Senator Bato na authentic, eh. Ngayon sinisira naman yung mismong si Morales kahit po siraan niyo 'yan, napatunayan na sa public opinion lang po 'to lahat, wala namang korte diyan, eh. Wala namang nagsampa ng reklamo sa korte. Napatunayan na po sa lahat, sa public opinion, na authentic yung papeles na nakalagay yung pangalan ni PBBM. Dahil diyan sa hearing na yan. Kaya nga inaakusahan si Bato na bahagi ito ng destabilization. Tapos dinagdagan na ng kwento ni Trillanes na meron ng panawagan sa mga sundalo at mga talaga namang mga sundalo, yung mga retired sundalo yung mga yan, di ba? Yung mga ang dami na pong vlogger na retired na sundalo, eh. Mismo sila na nagba-vlog. Okay. Actually, wala pong trial by yung sinasabi niyo na sana hindi humantong sa trial by publicity. Yung Senate po talagang trial by publicity po yan. O publicity. Trial by public opinion. Kasi nilalantad lang dyan, eh. Di ba? Wala naman pong anong tawag doon, hindi po kasi ang korte. Pwede po kasing yung mga tao nakakabuo na. Kaya nga to counter, 'di ba? Sasabihin natin, paano maka-counter 'yon kung nabubuo na sa tao na tama nga 'yon yung hinala. Pinaghinalaan po si Pangulong Marcos. Madali lang din naman burahin sa tao. Yung unang-una pa na hamon ni Pangulong Duterte, magpa-drug test sila dun sa Luneta. Call ako dun. Hindi po naman atin yun, eh. Sa mga magagaling na pinuno galing yun. Okay. Ang pagkakaiba po ni Maricel Soriano at ni PBBM, ito po pagkakaiba ni Maricel. Si Maricel Soriano po, wala po siya maapektuhan sa kanyang mga desisyon sa buhay. Di ba? Ito po si PBBM, Pangulo ng Pilipinas, eh.
Hindi po ako nagsasabi, wala nga akong nanonood lang tayo lahat, eh. Kung ano yung nabubuo sa isip niyo, yun din ang nabubuo sa isip ko. Kaya nga nariyan na yan, eh, 'di po ba? Wala naman pong masama ay ako, kung sa'tin lang 'no, wala namang masama dun sa kahilingan ni Pangulong Duterte. Sa luneta pa nga gusto, eh, para talagang transparent na transparent. Okey. Yun pa isa 'no, yun po ang mali sa lahat, yung pakialaman ng mga congressman, tapos pakialaman ng mga alam mo kayong mga senador kaysa nagsasalita kayo sa media, pumunta kayo kay Bato, sa hearing ni Bato, yung gusto niyong gawin, dun niyo gawin. Senador kayo, eh, puwede kayo dun, eh. Ayaw niyo pala nung ginagawa ni Bato, 'di pumunta kayo dun katulad nung ginawa ni Jinggoy. Ma-e-expose kayo sa tao kung ano yung ginagawa niyo. Bakit yung mga senador nakikibanat din sa kapwa nila senador? Nagsisip-sip kasi. Okay, anyways, punta po tayo dito sa ibang topic. Mamaya po 'pag may mga katanungan kayo diyan, itanong niyo na lang. Dito po pumapalag na po 'tong ano, ewan ko kung hindi naman gano'n sikat kaya lang sobra-sobra yung reaction ni Gibo, eh, 'no, na tignan po ninyo, kung tayo ang pinakamabigat po na, ginagawa ng China sa'tin, yun pong pambobomba ng tubig, 'di ba? Pagkakanyon ng tubig. Ako, sa tingin ko yun kasi pisikalan na yun, eh. Pambabangga ng barko natin, tapos, pagtira sa'tin ng water cannon, mas mabigat po yun, eh, kaysa kaysa dun sa bintang. Pero hindi po nananawagan si Gibo na palayasin yung ano, eh, yung Chinese embassy official dahil binobomba tayo ng tubig. Ngayon pong sinabi na merong kausap, meron siyang, na-i-tape yung pag-uusap, mas yung hiya ni Gibo na sinabi niya na walang usapan na ganap, walang deal. Tapos sabi ng China may ilalabas silang, tape na meron deal. Eh, dahil po dun gusto niya ng palayasin yung sa bansa natin yung Chinese ambassador. Yung Chinese ambassador po representative po yan ng presidente ng China, eh. 'Pag willing ka na, yung pagpapalayas po, pagpapatalsik po sa Chinese ambassador, 'pag willing na tayong makipagkagalit talaga sa China, tsaka lang tayo mananawagan nun. Ang problema kasi ganito, 'no, 'to nakailang ulit na ako rito, eh. Gusto niyong idiin si Duterte dun sa gentleman's deal, nakachamba kayo, eh. Sabi ng China meron gentleman's deal o kung ano man yung deal na yun. Gusto niyong idiin si Duterte. Lahat politika sa inyo, eh, 'no? Naresbakan kayo kasi sinabi ng China na nakipag-deal din kay Pangulong Marcos o sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hirap na kayong bawiin ngayon. In fact, nakasalang po, eto ang problema niyo, eh. Eto, sabi ng, Navy spokes, China linking new model to APEC is Marites warfare. Oh, 'di ba? Nagmamarites lang daw. Ayan, I call it part of Marites warfare. Spokesperson ng, Commodore Roy Vincent Trindad, Navy spokesperson, said in a public briefing regarding China's claim. Marites is Filipino slang referring to gossip monger, chismis. Ito ang problema ng ating mga taga-gobyerno, 'no? Nung sinabi ng China na may agreement sila with Digong, pati presidente nakisabi, 'no?
Hindi ko po alam sinasabi niyong i-content ko yung kay Boy Abunda. Ano ba yung kay Boy Abunda? Sobra naman kayo. Tsismis na talaga yung gusto niyo sa akin. Iba po yung approach ko doon kay Christopher Min. No, hindi po tsismis yung tinalakay natin. Yun pong yung pong pag-public official ka. At saka yung siyempre yung artista rin kasi matagal na panahon pinakinabangan niyan si Christopher Min ng mga artista eh. Yung pagchichismis po ng nila Christopher Min sa mga artista. Yun po yun, no, na bahagi yan ng industriya para pasikatin yung mga artista. Doon po ako nagre-react, hindi po yung particular na chismis. Kaya wag niyo pong pati si Boy Abunda, no, hindi po ako nanonood kay Boy Abunda. Di rin po ako nanonood kay Christopher Min, paminsan-minsan lang nung Tito Vic and Joey lang. Kasi interesado tayo ron eh. Parang Itbulaga eh. Bakit na? Anyways, balik po tayo rito. No? Miski si Pangulong Marcos, merong interview siya na ano yung sinabi niya sa gentleman's agreement? May sinabi siyang nagulat. Ano? May termino siya eh. Kung natatandaan niyo pa, ano yung sinabi niya na ano? Nagulat ba? Yung sinabi ni Pangulong Marcos tungkol diyan, horrified, di ba? He was horrified. Yun yung problema eh, no? He was horrified with the gentleman's agreement. Parang sinakyan, alam natin na hindi, alam natin na walang masama na makipag-deal si Pangulong Duterte sa China, no? Pero yung sinakyan ni Pangulong Marcos to sa pagsasabing na horrified siya nung nabalitaan niya na may secret deal o gentleman's deal. Parang talagang pinalalabas nila dahil po inamin ng China, no? Pagka naho-horrified kayo pag si Duterte. Pero same country, same embassy. Nagsabi na may deal kay Pangulong Marcos. Aba, chismis yan. Ganun po ka inconsistent, no? Walang kumbaga lahat dito sa gobyerno na to, kasama na po yung presidente, napaka-inconsistent sa lahat ng mga binibitawan. Pagka sila ang sinabi ng China na nakapag-deal, chismis lang yan. O may nilalabag yung China. Pero pag si Duterte yung nakipag-deal, aba, horrified, horrified. No? Kagulat-gulat. Nakakapanindig balahibo. No? At nagtanong pa ng ano yung pinamigay? Ano yung pinamigay? Hindi nyo alam, Mr. President, kung may pinamigay o wala. Sana pupunta intelligence natin. Imposible namang hindi nyo alam kung may napamigay na lupain o teritoryo nung panahon ni Duterte dahil dyan sa gentleman's deal. Samantalang ang ganda ng pagkakasagot ni Pangulong Duterte dyan, no? Harapan sila na Xi Jinping. Iba nga yung nire-request ni Duterte. Di ba? Ang nire-request ni Duterte, maghuhukay siya ng langis. Doon siya pinigilan ni Xi Jinping. Yun po yung pinaka-highlight. Yun po yung pinakamalaki. Kumbaga, kung meron pang iba, ano na lang yun. Side bet na lang yun. Pero yun po yung pinakamalaking kagustuhan ni Duterte, yung maghukay na ng kayamanan dyan. Okay. Kaya dahil sa inconsistent kayo sa mga pahayag nyo, okay lang na pag may katulad nito, pati yung Senado at Kongreso, House of Representatives, inconsistent din. Mag-iimbestiga kayo ngayon sa deal ni Duterte, pero hindi nyo iimbestigahan, tinatanggap nyo na chismis yung deal, yung new model deal.
Pero yung gentleman's agreement at o secret deal ni Duterte, tinatanggap niyong katotohanan. Napaka-inconsistent, no? Pagpapabor sa litanya ninyo, imbestigahan natin para madiin yung mga Duterte. Pero pagka hindi pumabor sa inyo, ay chismis lang yan. Yan ay marites diplomacy ng China. Bilib na bilib din ako. Iimbestigahan eh. Wala akong pakialam, karapatan nyo yan eh. Gusto ko nga, imbitahin nyo si PRRD. Pag hindi nyo dumating, papahuli nyo, iko-contempt nyo. Titignan natin kung mako-contempt ni Bato si Ochoa. Sa Lunes na po yan, abangan uli natin. Chismis lang, lilipas. Ngayon po, panay po ikot ng Pangulo, pamimigay ng ang lalaki po ng pinamimigay, no? Kada probinsya na pupuntahan niya. Kasabay po ng mga pag-announce unti-unti ng eleksyon. Election season na po. Kailan natin nakita yan? Ngayon po, nung nagsanib yung Partido Federal ng Pilipinas. Pero kitang-kita rin yung panggigipit ninyo sa mga kakampi ni Pangulong Duterte. Lahat po na nagmaisog rally, suspendido ngayon. O, pwede nating sabihing nagkataon. Yun na nga eh, masamang pagkakataon yun. Di ba? Parang ang sama ng pagkakataon na lahat ng mga naglunsad ng maisog. Kaya po ang tendency lahat ng mayor, pigilan na maisog. Huwag bigyan ng permit. Kahit na ano pong katwiran ninyo. Freedom Park nga eh. Bakit? Kasi murahan, ganon. Bastusan at murahan. 6 na taon po si Pangulong Duterte nagmumura eh. Wala akong narinig na isang mayor o isang gobernador na binanatan si Pangulong Duterte dahil nagmumura. Ngayon biglang masama na magmura, bigla. Ibang klase talaga mga politiko, no? 6 na taon nating presidente. Willing-willy kayo, mga congressman, hawak lahat ni Duterte. Ang dami, majority, super majority. Kay Duterte. Sa isang iglap, masama na mga pinagagawa ni Duterte, yung pagmumura-mura niya. Bibilib pa ako sa inyo kung noon pa tinitira nyo na yung pagmumura ni Duterte. Nakikipalakpak pa kayo tuwing Tapos ngayon, hindi na po prayer rally, peace rally na po. O kahit ba prayer rally yan eh. Bakit? Ang ibig nyo bang sabihin sa prayer rally, dasal lang? Ano? Doon ako natawa. Nakinabang din naman. Ano ba ang usapan dito? Pakinabangan lang? Nakinabang din naman daw sa mga congressman. Huwag ka mag-alala, yung idol mo ngayon, iiwan din yan. Akala mo ba solid ang mga congressman? Huwag ka mag-alala, yung idol mo, iiwan din yan. Pag si Sara Duterte na presidente, lahat ng mga congressman, kay Sara Duterte na rin yan. Galak na galak kayo, no? Nakuha. Ang galing, ang galing. Hindi naman po mga congressman ang boboto eh. Kaya nga po, very willing na baguhin yung constitution, di ba? Isa lang po ang hiling natin, no, sa mga Duterte supporters. No? Wag po kayong boboto wag po kayong maniwala sa mga paeklat na mga yan. Wag yan si Bato, wag yan si Alam niyo po, pag nanalo po 'tong mga pro-tsa-tsa, yung sinasabi po sa maisog ni Pangulong Duterte, isa lang naman po yung laging dala-dala ni Pangulong Duterte kahit saang maisog. Mula Davao, Cebu,
Lahat po na maisog, alam niyo kung ano lang dala ni Duterte, pati nga po yung dito sa kay ano, sa Liwasang Bonifacio, dala-dala niya yung Constitution. Yan po yung gustong baguhin nitong mga 'to, 'no? Anong kwalifikasyon sa binubuo nilang slate sa Senado? Pro-tsa-tsa. Gustong-gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Parehong-pareho, like father, like son. Mga nakialam sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya talagang mahirap pong manalo sa mga congressman, gobernador, mayor. Pero bantayan po natin lahat po ng kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte na mga senador, yun po iboto natin. Kasi pwede po talaga nilang baguhin yan. Ang iboboto na lang ay Prime Minister. Akala nyo ba boboto tayo ng Prime Minister? Hindi po. Ang Prime Minister po, sila-sila lang ang magbobotohan. Gusto niyo yung gano'n? Yung sila-sila lang? Yung kung ano yung binoboto natin ng mga congressman, yan po papalitan lang po yan magiging parliament member, MP, members of the parliament. Yung mga members of the parliament na yan, sila na lang yung magbobotohan, parang boboto lang sila ng House Speaker. Oh, doon lang po may pag-asa si Martin. Pero kung kaya sabihin niyo hindi naman mananalo si Martin kahit na ano. Kaya nga nila babaguhin ang konstitusyon, eh. Para magkaroon ng pag-asa maging prime minister. Kasi kahit sino po ilaban, kahit po si Tulfo pa. Oh, meron na silang isa, 'di ba? Manny Pacquiao. Sarap ng ngiti ni Pacquiao, eh. Mahirap po 'yun kailangan po muna natin ng numero. Tsaka na po tayo magmagaling. Kasi magagaling nga, hindi naman na kaya 'di po ba? Ang dami kasi nagre-react kay Philip Salvador, eh. Hindi niyo iboboto si Philip Salvador yung kandidato nila mananalo. Okey, yan lang po ang, meron pa ba? Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo.